Ano ang ibig sabihin ng Alpha and Omega? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So ngayon pong araw na ito na po yung pangalawa sa pinakahuling mga devotions natin this year. So congratulations po sa inyo sa mga nakapag-umpisa ng devotion natin na ito. And bukas po, yun na po yung pinakahuli, and the following day, magkakaroon po tayo ng panibagong series. I-announce po natin yung panibagong series natin baka bukas o kaya sa sa bagong taon na. So, binabati ko po ng one more time. Bago po tayo magsimula sa devotion natin na ito, binabati ko po muna si Elias Basilan, Ann Egnes, and Lee Ronquillo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay Jesus, the Alpha and Omega. Ano po ba ibig sabihin nito? So, Jesus is the Alpha and the Omega declares that He is the beginning and the end of all things. Creation, history, and our personal journeys. As the eternal God, He holds time and eternity in His hands, providing both origin and consummation. Entering a new year, believers can trust that Jesus guides the start, sustains the process, and secures the finish of our lives. His eternal plan ensures all things work according to His wisdom and purpose. Sabi po sa Revelation chapter 22 verse 13, pakinggan po nating mabuti. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili. Sabi po rito, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Napakabigat po ng claim ng ating Panginoong Jesucristo nung sinasabi niya ito, I'm the Alpha and Omega. Sa alphabet po kasi nila, sa atin po meron tayong A, tapos yung dulo po natin ay Z. Sa kanila po yung pinakasimula ay Alpha, ang pinakadulo po ay Omega. So basically, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang una at ang huli, the beginning and the end, the first and the last, the Alpha and the Omega. Alam niyo po, kung hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya sasabihin to eh. Kung isa sang propeta, hindi, or kung ordinaryong propeta or tao lang, hindi niya sasabihin itong mga bagay na ito. Bakit po? Ito po yung pinakauna nating puntos ngayong umaga sa devotion natin na ito. Number 1, Jesus claims to be Yahweh. Natunghayan na po natin yan sa marami nating devotions nitong mga nakaraan, no? Mas na-appreciate natin yung kung sino si Jesus sa Old Testament. Siya pala si Yahweh. Jesus is Yahweh. Para po makompleto, no? Hindi mawala yung confusion sa atin. Baka mamaya yung iba sa atin nako-confuse. We believe in only one God. One God, three persons. One being, three persons. So si Jesus po, He is Yahweh. The Holy Spirit is Yahweh. God the Father is Yahweh. There's only one Yahweh. Hindi po tayo naniniwala sa maraming Diyos. Naniniwala lang po tayo sa iisang Diyos. So, sa Old Testament po, sa Isaiah chapter 44 verse 6, pakinggan niyo pong mabuti, no, kung anong sinasabi rito. Sabi rito, si God po kasi challenge niya yung mga idols, mga Diyos-Diyosan ng unang panahon. Sabi niya, walang Diyos-Diyosan dito, totoo yung mga yan. Ako lang yung tunay na Diyos. Sabi niya, this is what the Lord, si Yahweh, pag capital L-O-R-D, sa Hebrew po niyan ay Yahweh. Or, pero ang bigkas po ay Adonai. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. Ano pong sinasabi ni Yahweh? I am the first and I am the last. Siya po yung nagkiklaim yan, si Yahweh. And sabi niya po rito, apart from me, there is no God. Walang ibang katulad ko. At liban sa akin ay walang Diyos. Tapos pagdating sa New Testament, sinasabi ni Jesus Christ, I am the first and the last. I am the Alpha and Omega.
Paano nangyari yun kung hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Paano nangyari yun kung hindi si Yahweh ang ating Panginoong Jesucristo? So pag sinasabi po ng New Testament na si Jesus is the Alpha and Omega, ang hugot po nito ay nasa Old Testament. Si Yahweh po kasi yun ang claim niya sa Old Testament. Marami po tayong mga Bible verses dito, pwede niyo pong basahin, no? Sabi po rito sa Revelation chapter 2 verse 8, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Si Jesus Christ po, siya yung nagkatawang tao, namatay. Si Yahweh, sa katawan ng ating Panginoon Kristo, namatay at muling nabuhay. The first and the last. The Alpha and Omega. So, Jesus claims to be Yahweh. Pangalawa po, Jesus is the beginning of creation. Ang ating Panginoon Kristo po, sa pamamagitan niya, nalikha lahat ng bagay. He is the agent of creation. Lahat ng mga bagay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So, lahat ng mga bagay hindi mag-exist, hindi malilikha kung wala ang ating Panginoong Kristo. So, Jesus is the beginning of creation. Pangatlo po, Jesus is the purpose of creation. Magkasama po yan, beginning and purpose. Simula at yung purpose, layunin, yung ending. Kumbaga, saan ba yung dulo ng lahat ng buong nilikha? Saan ba ito patutungo? Lahat po ng ito ay patungo sa Panginoong Jesucristo. Now, sabi po sa Colossians chapter 1, verse 15, 16, and 17, dito po medyo makulay, no? Kasi mahilig ako magkulay. Mahilig ako magsulat. Sinusulatan ko yung Bible ko, sinusulatan ko yung mga binabasa ko mga libro. At kinukulayan ko rin. Now, meron po isang word dito, isang salita, na gusto ko na mapansin po nating lahat. Mabigat po ito, yung mga claim dito patungkol to sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito, the Son is the image of the invisible God. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. The firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Bago pa malikha ang buong universe, nandun na si Kristo. Nandun na ang ating Panginoong Jesucristo at nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Now, kahit isa-isahin natin to, no? Siguro mga pang isang buwan nating topic, no? Pero yung isang word dito na gusto kong mapansin natin, yung preposition, yung salitang for. So, bagamat mabibigat yung mga binanggit dito patungkol sa Panginoong Jesucristo, meron dito nakalagay na for. Para kanino? Sabi dito, all things have been created through Him and for Him. Sa Tagalog po, sa verse 16, ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yung for sa Tagalog po niyan ay para. So, lahat ng nalikha ay para kay Kristo. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kailangan pong lumalim tayo sa ganitong pagkakaunawa, no? Ibig sabihin, pati ikaw at ako nilikha para kay Kristo. Yung mga anak mo, para kay Kristo. Yung kuya mo, ate mo, magulang mo, nalikha para kay Kristo. Pati yung perang nandyan sa bulsa mo, para kay Kristo. Yung energy na meron ka, para kay Kristo. Yung bahay na meron ka, yung kotse na meron ka, trabaho na meron ka, para kay Kristo. Yes, para kay Kristo. Lahat ng nalikha sa pamamagitan ni Kristo ay nalikha para sa Kanya. For Him. So, Jesus is the beginning of creation. Lahat po ay nilikha sa pamamagitan niya at siya po ang purpose, siya ang dahilan bakit nilikha lahat ng bagay. Ibig sabihin, lahat ng bagay dapat nagdudulot ng kapurihan, ng kaligayahan sa Panginoong Jesucristo. Araw-araw tayong humihinga, nabubuhay para kay Kristo, para paglingkuran ang ating Panginoon. Now, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Lalo na magtatapos na yung taon, no?
Number 1 po, thank Jesus for everything you have. Pasalamatan na natin ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng meron tayo ngayon. Kahit ano pang meron ka, wag mong ikumpara yung sarili mo sa iba na mas mayaman sa'yo, mas maunlad sa'yo, mas maganda buhay sa'yo. Don't compare yourself. Just look at how God has blessed you. Tingnan mo na lang kung paano ka pinagpala ng Panginoon, paano ka sinustain, paano ka tinulungan ng Diyos sa isang buong taon. Focus on what you have. Focus on what God has entrusted to you. Kung ano yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, doon ka mag-focus, pagpasalamatan mo ang Diyos. So napakaganda pong tapusin ang taon na ito sa pagpapasalamat sa Diyos. Let's just thank Jesus for everything we have. Lahat po ng meron tayo nagmula kay Kristo. At yun po ay may purpose. Mas maganda na alamin natin ano bang purpose ng Diyos. Bakit niya tayo pinagkakalooban ng mga bagay na meron tayo at mga tao na meron tayo. Anak, magulang, kapatid. So thank Jesus for everything you have. And number 2, find your design and purpose in Christ. Huwag mong hanapin ang iyong sarili sa ibang tao. Kaya pangit yung pinagko-compare mo yung sarili mo sa ibang tao eh. Yung kino-compare mo, kalagayan mo sa buhay, pagkatao mo, talino mo, lagi mong kino-compare sa iba. Yung comparison po kasi, yung pagko-compare, ito po talaga yung pinakamagnanakaw ng kaligayahan. Pag compare mo yung sarili mo sa iba, nanakawin ito yung kaligayahan mo. Kasi laging may mas magaling sa'yo. Laging may mas marunong sa'yo. Laging mayroong mas malayo ang naabot kesa sa'yo. So the more you compare yourself, the more you will become sad and desperate. And parang ang magiging miserable ang iyong buhay. Sa halip mga kapatid, let's find our design and purpose in Christ. Tingnan mo, hanapin mo yung identity mo kay Kristo. Sino ka ba para kay Kristo? Sino ka ba? Ba't ka ba nilikha ng Diyos? At anong purpose niya sa iyo? Ano yung disenyo niya sa iyo? Ikaw ba ay lalaki, babae? Ikaw ba ay matalino? Ikaw ba ay mahilig ka sa tennis? Ikaw ba ay mahilig mag-aral? Ikaw ba ay mahilig magluto? Doon mo makikita yung design ng Diyos sa iyo. Doon mo rin makikita yung purpose mo. Kung saan ka magaling, kung anong binigay na skills ng ating Panginoon sa iyo. So find your design and purpose in Christ. Pangatlo po, use everything you have to honor Jesus. Use everything you have to honor Jesus. Lahat po ng pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ang purpose po niyan is to glorify God. Papurihan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Kaya po itong binabasa natin dito sa Colossians 1:15 and 17, consistent po ito sa claim ng ating Panginoon Jesucristo na He is the Alpha and Omega. Siya ang simula ng lahat. Siya rin ang wakas, siya ang dulo, siya ang patutunguhan ng lahat. Kaya po sabi dito, all things have been created through Him and for Him. Lahat ng bagay ay para kay Kristo. So lahat po ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos right now, gamitin mo yan para sa kapurihan ng Panginoon. Huwag mo nang tingnan yung ibang tao. Tingnan mo na lang kung anong binigay sa iyo ng Diyos. Yun ang gagamitin mo para sa kapurihan ng Diyos. Pag dumating sa pagdating ng panahon, pag umarap tayo sa Diyos, hindi naman tayo pananagutin ng Diyos sa mga bagay na wala tayo, na meron yung ibang tao. Wala tayong pakialam doon. Pananagutin tayo ng Diyos sa mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. So focus on what we have and honor God with what we have. Para po sa ating discussion, why is it best to end the year by counting your blessings and thanking Jesus for each of them? Bakit napakaganda na tapusin ang taon na ito sa pagpapasalamat sa Panginoon? When we are counting our blessings, actually, mas nagkakaroon tayo ng positive thinking, positive attitude. So, bakit ito yung best way to end the year? Thanking Jesus for what we have. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, You are the beginning and the end, the first and the last, the Alpha and the Omega. Through You all things were made. Without You, nothing was made that has been made. You are the source and purpose of my life. Please let me discover my design and purpose in this world.
I live for you. I honor you. Teach me to align my plans and way of thinking according to your purpose. Let all the days of my life be glorifying to you, be honoring to you, that in all things God may be glorified. Amen and amen. Maraming salamat po kay Tita Cora na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, kayo at ang iyong buong pamilya. Now, kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.